Si Representative Nicanor Briones ng AGA Party List. Magandang umaga po sa inyo, Kong Nick. Ted, at magandang umaga sa lahat na iyong taga-subaybay. Opo, kahapon po nagkaroon ng hearing ang limang komite, no, para po sa murang pagkain super committee hearing para pag-usapan nga po itong pagkain, basically po bigas, no, at ilang pa hong mga produktong agrikultural. Kahapon po so far, Kong Nick, kasi hindi naman po namin natapos yung panonood sa inyo, ano po ang klaro na? So usapin po muna ng presyuhan po ng imported rice. Ayun, malinaw na ang international market ng imported na rice ay bumaba at yung atin namang taripa dahil doon sa Executive Order 62 ay binaba ng ating mahal na Pangulo sa kagustuhan niyang maibaba ang presyo ng bigas from 35 to 15%, bumaba ng 20%. Pero malinaw na ang naging resulta, hindi naman nagbago yung presyo. So nakita namin doon na meron talagang nagsasamantala, merong kumikita. At nung itanong nga na kung sino ba ang nakikinabang, ay mismo ang DA sinabi na ang nakikinabang ay ang mga importer or traders. At hindi yung mga consumer na umaasa na bababa ang presyo ng bigas. At naapektuhan din yung ating mga palay farmers sapagkat nawalan ng 12 billion na mahigit na revenue ang gobyerno na dapat ay magiging pang suporta, ayuda, pagpagawa ng kailangan na magsasaka ng palay. So, Congressman Nick, ilan ho bang hearing po ito ang gagawin po ninyo at sa inyo pong binabanggit, ultimong ilang kongresista, pareho po ng inyong sinasabi no, na hindi po na pagtagumpayan ng executive order yung kanyang mitiin, magkakaroon ho ba ng rekomendasyon na ito po'y bawiin na executive order? Paano po? Yung ating Executive Order 62 ay nakalagay do sa EO na yan na every 4 months dapat ay i-review yung EO 62 at dito malinaw na hindi naman naging epektibo, hindi nakinabang ang ating mga consumer. Kaya nga may sinasabi, ituloy na yung pagre-review at kaagad bawiin yung pagbaba ng taripa at ibalik sa 35% ang importation ng bigas. Dahil tamang-tama naman, merong darating na anihan pag ibinaba yung taripa. And then bumababa naman yung presyo ng bigas sa merkado, sa international market. So timing na rin at hindi na mapapagsamantalahan ng mga importer. At kami ay nagsasagawa nga ng investigasyon. Kung maalala mo, Ted, yung ating bagong batas na ipinasa noong September 26, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, at dito ay kasama yung cartel, profiteering, or hoarding. Mukhang ganun ang nangyayari dito sa imported na bigas. Kaya hindi bumababa. At iimbestigahan namin yan. At naniniwala kami na through our na sinasabi sa NEDA, DTI, DA, at ng mga sektor na ibalik sa dati yung taripa ng bigas at ng karneng baboy. Opo. Meron pa ho kayong next hearing dito, Congressman? Meron na ho bang schedule? Ang tingin ko ito every week. At may mga kasama rito yung iimbestigahan yung lahat ng malalaking importer ng bigas na kahapon ay pinangalanan ng mga kumpanya at pati yung smuggling. Kasi meron tayong isang outright smuggling ng frozen imported mackerel at wala itong sanitary and phytosanitary import clearances. Ibig sabihin talaga smuggled, ay pasok ito doon sa batas na ating naipasa na Economic Sabotage Act at ang parusa rito ay non-bailable at lifetime imprisonment. Dahil itong mackerel na ito ay 178.5 million ang halaga
508 metric tons, 21 containers, at may kumpanya, may itong Pacific Sealand Foods Corporation. Aalamin namin kung sino may-ari niyan at pinasasubmit natin yung general information sheet ng nagmamay-ari ng kumpanya. Congressman Nicky, kahapon nandun ng taga-customs, di ba? Wala ba kayong napansin na bakit baga para silang hindi handa sa hearing? Pag tinanong ho ninyo, sino ba ang importer o maging sino ba ang broker niyan, parang wala silang kaalam-alam at aalamin pa po daw ang mga informasyon na ito. Doon din po sa, doon ho tayo muna. Di ho ba, Congressman, ang tinatanong niyo, parang wala silang kaalam-alam dito po sa pangyayaring ito? Tama. Nung itanong namin, sino bang importer? Sino may-ari? Wala silang masabi. Pero nakumpiska na nila yung frozen mackerel, smuggle. Dapat yun kaagad inimbestigahan. Inalam ko sino may-ari ang kumpanya. Pero yun nga, tinanong namin, wala silang masabi. Sinabi ko pa na ang pangalan ay Pacific Sealand Foods Corporation, pero yung may-ari, hindi rin nila alam kung sino. Ay malinaw, doon sa batas na yan dapat nakakulong na at non-bailable yung kaso nito. Opo, kasi malaking bagay po dito, no, sa pagsawata sa agricultural smuggling ay ang papel nga ng customs, no, at maging ng DA. Congressman, hindi ko ho alam, no, kung talagang palangiti lang siya, palatawa lang siya, pero kahapon kami po nanonood dito, kami namamangha dahil yung pong kahihirang lamang na DA Assistant Secretary for Inspectorate at Enforcement, si Carlos Carag, tatawa-tawa lang nung tinatanong siya tungkol po dito nga sa price manipulation at maging sa kartel tungkol sa bigas. Ano ho ba ang inyong komento dito kung kayo po naandun kahapon na ang sinasabi po ni DA Assistant Secretary Carlos Carag, pag-aaralan pa niya kung ano bang ibig sabihin ng kartel dito po sa batas na inyong ipinasa na ano nga po, no, yung Anti-Agricultural Sabotage Act, Congressman. Tama ka, yun ang medyo nakapagtataka dyan. Siya ay nasa itong DA enforcement, anong tawag dito? Inspectorate at saka Enforcement Division opo, ng DA. Tama, DA Inspectorate, si Carag. Mukhang hindi kaagad niya nga gustong sabihin kung sino yung mga top importers. Kaya talagang dapat magtuloy-tuloy ang aming investigasyon. Malinaw na meron ditong pinapaboran na importer. Alam nila na malaki ang kinikita kasi bumaba na At bumaba yung taripa, bumaba na yung presyo. Bakit yung kanilang pagbibenta ay ganun pa rin? 50 pesos hanggang 65 pesos. Kaya tuloy-tuloy yung aming investigasyon dito. Inalam na namin kung sino ang mga importer. Ang susunod dito, alamin natin kung saan ang mga bodega nito, saan nandun yung kanilang bigas na in-import. At yan kung makikita na nasa bodega at hindi nila nilalabas, maliwanag na kartel at saka hoarding. Pasok sila dito sa ating Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sige po. So ngayon po ba wala na kayong schedule, Congressman, ng hearing? Wala pa sinabi itong linggo ito, pero ang alam ko, every week magkakaroon ng hearing at pati yung hinihingi natin, yung listahan ng mga nag-i-import ng opals at mechanically deboned meat, kahit ito 5%, alam naman natin na ito'y pwede sa technical smuggling, yung misdeclaration. Ito ang pinanggagalingan ng malaking smuggling ng pork and chicken. At kailangan malaman natin kung sino mga importer traders, yung mga meat processors. Medyo hindi na natin siguro titingnan yon. Pero yung mga meat importers na siya pang pinakamalaki ang ini-import na mechanically deboned chicken at pots, opals, and skin. Nakakakita tayo na mukhang merong nagyayari na mga misdeclaration at undervaluation.
Kayo ba'y maglalantad doon ng mga pangalan dyan sa hearing na yan? O are you at liberty na to tell us? Yan, pinasasubmit natin Okay. yung top 10 na kumpanya, yung General Information Sheet. Okay. Diyan makikita natin kung sino-sino ang stockholder ng mga kumpanya, sino may-ari, at makikita rin natin kung saan ang kanilang mga bodega, opisina. Opo. At malaki ang tinawag na namin yung enforcement group ng Anti-Agricultural Economic Sabotage sa yung NBI, PNP, Coast Guard, at saka yung Department of Finance para talaga imbestigahan itong mga nangyayaring ito. Sige po. So kami po looking forward dito po sa inyong next hearing. Congressman Nicky, pwede ho ba kaming magbigay lang po ng informasyon? Kung mamarapatin po ninyo, baka ho pwedeng sa inyo namin to idaan para po makakuha ho kayo ng sapat na informasyon, dokumento, kasi meron po kayong power sa Kongreso na hingiin to sa Bureau of Customs maging sa Bureau of Plant Industry. Alam niyo ho ba itong nangyayaring palubog na sistema ng importasyon ng bigas? Palubog ang tawag? Hindi pa po. Hindi ko Sige, ganito po. napakaganda at Ted, kung maibigay mo sa akin yung ibang mga impormasyon. Opo. At sisiguraduhin ko na hahabulin natin yan sapagkat napakalaki na ng ating galit sa mga smuggler, hoarder, dahil talagang kawawa ang ating mga magsasaka, lalo na ating consumer. Hindi naman po ito mahaba, Congressman Nicky. Simple lang ho aking pong informasyon. Napakasimple. Kung pwede lang po ninyong hingiin sa Bureau of Customs at sa Port of Limay sa Bataan, lahat po ng dumating doong barko na ang laman po ay bigas, imported rice. Lahat ng dumating doong barko. Opo. Ang hingi natin dokumento, Congressman Nicky, ay yung pong barko mismo. Ibig sabihin po kung anong barko ito at anong kanyang capacity. At kung ano ang kanyang deklaradong dami ng bigas na sinakay sa barko. Yan po yun. At magkano po at sino po ang mga broker nito, importer nito, at pagkatapos kung magkano po ang deklaradong gano yung volume, yung laman ng barkong dumaong doon sa Port of Bataan sa Limay. Kasi Congressman Nicky, itong palubog scheme na ito, na ngayon ay usap-usapan po sa customs, ang pinalalabas nila, yung pong barko na nanggagaling po sa source natin sa Vietnam halimbawa, pagdaong diyan sa Pantalan, ang deklarado lamang laman ng barko ay halos 50-60% lang. Sino bang barko ang maglalayag na pagkalayo-layo na hindi mo pupunuin ng bigas? So, ang kanila pong deklarado lang, halos kalahati lang ng laman ng barko. Pero ang totoong laman nito, puno. So, doon sa kanilang pagmamaniobra, ipinalalabas nila sa dokumento na ang dumating lamang ay gantong volume pero puno yung sinasabi pong barko ng bigas. Maari po natin niyang mabuko kung makukuha natin ang mga dokumentong ito galing mismo doon sa Port of Limay, lahat ng importasyon, ilan ang deklarado vis-a-vis the capacity of the ship. Kasi yan po ang sinasabi ngayon ng mga taga-customs. Matagal na po ito nangyayari dahil po sa ito po ay kasapakat dito yung mga opisyal ng customs, kaya po nangyayari ito at matagal na daw po itong nangyayari diyan sa Bataan. Tama-tama, Ted, yung ngayon pa lang magpapa-imbestiga tayo diyan, kukuha tayo ng mga dokumento sa Port of Limay, Bataan. At alamin natin kung ano yung mga dumating diyan na pinagsakyan ng mga imported na agricultural products, lalo na kung bigas. Opo. At kung malalaman natin na talagang ganun ang nangyayari na 50% dinideclare, abay yung 50% malinaw na outright smuggling yon. At yun, ibig sabihin ayaw nila magbayad ng tariff, kahit ibinabanat to 15%, ayaw pa rin nilang magbayad, outright smuggling na yung hindi nila i-declare. So, yan yung tinatawag na yung quantity ng import nila ay binabawasan. Opo. Kailangan naming malaman kagad yan at para makasama sila doon sa mapaparusahan. Gusto kong may masampulan, Ted. Itong Ay, naku po. tas na aming na naipasa para makita nila
itong panahong ito ay hindi na pwede ang kanilang mga kalukuhan. Kami ho mismo din, Congressman. At yung pong 7 na sinasabing top rice importers, maganda rin malaman saan nila pinarating yung importasyon. Kung dito ho ba meron din po sa Bataan. Kasi yung Batangas po na notorious dati, ngayon po itong Bataan din po notorious na rin. Ayun, aalamin natin. Nasaan yung mga bigas na kanila in-import, saan dumaan, at saan ngayon naka-imbak dahil kaya mahal ang bigas. Malinaw, hindi nila dinadala sa merkado. At malamang ay nakatago sa bodega, yung tawag hoarding, profiteering. Pasok na pasok talaga sila dito sa ating bagong batas. Sige po. So Congressman Nicky, muli kaming tatawag po at mag-aantabay dito po sa magiging pangalawang hearing po ng inyong Murang Pagkain Super Committee. Salamat po Congressman Nicky, mabuhay. Ay, mabuhay ka, Ted. Kami ay magpapasalamat sa iyong programa. Lagi ka nakasubaybay para tulungan ang magsasaka at ang ating mga consumer na hindi napapagsamantalahan ng mga smuggler, hoarder, profiteer, cartel. Maraming salamat. Mabuhay ka, Ted. Apo, thank you si Congressman Nicky Briones po ng AGA Party List.